Okay, magandang gabi. No? So, pag-usapan ulit natin ngayon. Marami kasing nagtatanong, paano mo nakuha yung sakit na hyper at saka hypothyroid? No, marami pa ring interesadong malaman kagaya ng mga ibang kabarkada ko, estudyante ko. Ang akala kasi nila, nakuha ko ba to dahil sa lifestyle? O dahil ba naninigarilyo ko dati kaya ako nagkaroon ng problem sa thyroid, no? Yung mga madalas nilang iniisip. O tara, i-discuss natin ulit ngayon. Balikan natin kung paano nga ba ulit nag-umpisa ang problema ko sa thyroid. Okay, ganito, no? Nag-umpisa kasi yung problema ko sa thyroid, balikan natin yung 2018. Okay? Noong 2018, yun yung hyperthyroidism na tinatawag. When you say hyperthyroidism, yung thyroid po natin, sobra-sobra yung pinoproduce na hormone. So, yun yung namamayat or nangangayayat, nagiging brittle yung buhok. O, kasi yung mga naramdaman ko, no? Ano pa ba? Tremors. Yan, madalas yun. Yung palpitation ko, grabe yun, no? Tapos yung pagpapawis, noo, sa kilikili, sa liig. Ayan, dun yan. Yung iba, na may problem sa thyroid, lalo na kung hyper, lumuluwa naman yung dalawang mata, no? So sabi nila, Sir, yung hyperthyroidism mo ba dati, nakuha mo yan kasi nabanggit mo naninigarilyo ka. Ang sagot doon, hindi po. Okay, kasi autoimmune disease yung sa akin, no, yung Graves disease ko. Okay. So sabi mo dati sa video mo, meron kang kakambal na nagkaroon din ng hyperthyroidism. Yes, 2018 din po siya na-diagnose ng hyperthyroidism. Nauna nga lang siya ng isang buwan sa akin. February siya na-confined. Ako naman March. Okay, medyo mas malala yung nangyari sa kanya kasi nga, nung gabi nga yun, no, hindi niya na maigalaw yung mga binti niya. Okay? Gusto niyang mag-CR ng madaling araw, hindi niya kayang igalaw. So, ibig sabihin, bumaba na rin yung potassium level ng katawan niya. Kinailangan na rin siyang buhatin papuntang emergency room, no? Dinala na siya doon. From hotel, ibiniyahe na siya papuntang ER. So, ganun kalala yung nangyari sa kanya, no? Kung hindi pa yun maaagapan, pwedeng magdid yun sa heart attack, no? Yung sa akin naman, siguro konti pa, papunta na rin doon. Kasi napapansin ko nun, every time na magmamaneho ko, ayan, andyan yung tremor, so yun nga, andyan yung pangangatal or panginginig ng mga binti, pati ng mga braso. Marami na rin nagsasabi na ang payat mo or bakit ka namamayat. No? So yun yung isang mga nararamdaman ko, no? Yung mabilis yung tibok ng puso, yan, mga ganon, no? So, hindi ko yun nakuha sa paglalasing o sa paninigarilyo, kung ano man tawag natin doon, hindi. Nung na-diagnose naman ako ng hyperthyroidism, matagal na akong huminto sa sigarilyo, mga 2 taon, 3 taon na rin. No? So, hindi siya doon nanggaling, ibig sabihin autoimmune disease, inaatake nung aking mismong katawan, no? Yung thyroid cell, yung thyroid ko, no? So ganun yung nangyayari. So nagkakaroon ako ngayon ng problema. Bumibilis yung metabolismo ko. O yun, 'di ba? Kaya ako nangangayayat, ano pa? Lumuluwa yung mata. Well, hindi ko naman naranasan yon. Yung twin brother ko, hindi rin niya naranasan. Yung hypothyroidism ba, kuya? Nakuha mo rin yon dahil sa lifestyle mo? Ang sagot ko po doon, hindi po. Okay, kailan ba ako na-diagnose ng hypothyroidism? Na-diagnose po ako ng hypothyroidism last year po, 2023. Okay, naging hypothyroidism po ako dahil nag-undergo po ako, ganun din po yung aking kakambal, nag-undergo po kami pareho ng tinatawag nating radioactive iodine therapy o yung tinatawag nating RAI,
no? Kasi ganito, ang nangyari nun, pagka tinake mo siya, ang paliwanag ni Endo, sa ni nuclear medicine doctor, okay, magiging 20% na lang, 10% na lang halos ang function ng aming thyroid. Okay? So, hindi ko naman din yun nakuha dahil bigla na lang, no? Well, ganun din naman nga pala, pag ikaw ay nasobrahan ka rin sa top din, noon ba hindi ka bumabalik para sa check-up, napako ka dun sa ganung gamutan. Halimbawa, 20 ano, 20 mg na top din ang iniinom mo kasi pababa yung top din, 'di ba? Kung mapapako ka ron, mauuwi ka rin sa pagiging hypo, no? Actually, marami rin namang pasyente rin talaga ang pinipili yung top din na lang, pero ako kasi hindi na ako comfortable doon. And in-advise na rin sa akin ng endo ko na magparay ka na. Mas maganda, no? Ngayon, kung tatanungin niyo ulit ako, ano ba ang mas mabuting pakiramdam? Nung hyper ka pa o nung hypo ka pa? Oh, hypo ka na, sorry. Ang isasagot ko po sa inyo, ngayong hypo na ako. Kahit sabihin mo medyo nilalamig ako, medyo matamlay, mas gusto ko na to. Kasi nga, Diyos ko, para akong nauupos na kandila nung hyperthyroidism pa ako. Sa totoo lang, yun yung pakiramdam ko. Although, ngayon, oo, medyo lamigin or low body temp, well, pwede ka namang mag-jacket. Pwede ka namang magsuot ng makakapal na damit. No? So, ganun. Pero kasi nung hyper, hindi. Hindi. Talagang hindi ako makatagal, lalo na yung summer. No, I cannot. Ganun katindi, no? So, yun yung naging sakit ko, hyper, then hypo ngayon. So, lifetime na akong umiinom ng levothyroxine. Okay, so wala na akong magagawa doon kasi nga yung replacement sa ating thyroid hormone. Kung hindi ko iinumin yun, um, hindi ko hindi ko mare-reach ulit na pumayat, yung mga ganyan, no? Kasi yun yung nakakatulong ulit sa metabolism ko, no? Tawag dito, medyo challenging din naman talaga yung transition no, from hyper to hypo. Medyo challenging kasi andyan yung matamlay ka, antukin. Minsan ganun, no, tulog ka ng tulog. Pero after a year naman, sabihin na natin isang taon ka ng hypo. O ako isang buwan na akong hypo. Mas okay na to. Mas maganda sa pakiramdam, hindi ako nahihirapan, mas banayad akong kumilos, ganyan. No? So, mas okay sa madaling salita. So, yun lang naman, hindi hindi ano siya, hindi siya nakukuha sa sa tawag dito dun sa lifestyle, no, yung sa akin hindi naman kasi tawag dito autoimmune siya eh. No, biglang dumating, no, may mga ganun talagang sakit eh, autoimmune, no. Minsan at the age of 20, at the age of 25, 34, 30, ayun, minsan dun sila lumalabas, yung mga ganun, no. Tapos, may mga ilan din akong pinsan na may problema din sa thyroid, mga babae naman, no. So, malamang, tumatakbo rin talaga sa lahi namin. Hindi ko naman sinasabing uh, mag 100% pagkakaroon ka nun kung meron din yung kamag-anak mo, may chance lang naman. No, kaya napakahalaga nung physical assessment at saka yung uh, history ng pasyente, no, para malaman mo, no, halimbawa sa side ba ng nanay mo may ganitong sakit, sa side ba ng tatay mo may ganitong sakit din ba, no? So napaka-importante ding malaman po noon, no? So ang akin, yun nga, nalaman ko din na yung mga pinsan ko, yung mga babae, may mga problema sa thyroid yung iba. Hindi naman lahat, no? So ano rin, may chance talaga, no? So yung chance na yon, ito nga, nagka-hyper ako, no? Nagka-hyperthyroid. So ganun talaga, no? So salamat ulit sa panonood.
At saka, tawag dito, kung may nararamdaman kayong ano ha, sintomas ng mga nabanggit natin, mga napapag-usapan natin, huwag na kayong mag-atubiling magpa-check-up. Okay, mas magandang maagapan at saka kung sakaling na-diagnose po kayo ng hyperthyroid, hypothyroid, matutulungan po tayo ng mga doktor natin ha. Kung kinakailangan i-biopsy naman doon sa may mga nakikitang bukol, o huwag kayong matakot magpa-biopsy. Gagaling tayo. May mga replacement, for example, no? Sa akin, hypo, may mga replacement, may mga gamot naman sa ating ibibigay. No, matutulungan tayo. No? Huwag na kayong matakot, huwag na rin kayong maniwala doon sa mga ibang sabi-sabi na wala namang evidence. Okay? So, ito yung video ko, kaya ako nga ginawa to, no, para makapagbigay ng kahit kaunting kaalaman, no, sa inyo. Kung natatakot kayo, huwag kayong matakot pagpagamot kasi pag nagpagamot tayo, matutulungan tayo ng mga doktor, ha? Mababait naman yung mga yan. Okay, so paano, hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Matulog kayo ng maaga, magpahinga. Happy weekend everyone. God bless.